Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 921. Sa oras na ito, napagtanto ni Jingzi na isang matalinong pagpili na ilabas si Zhang Xiaoyu. Hindi lang niya ito ma-encourage na humanap ng babae, ma-comfort din niya ang ibang babae. Ito ang tunay na mabuting asawa. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Xiaoyu, huwag kang magpaliwanag. Sa huli, ako pa rin ang may kasalanan. Kasalanan mo ito. Bagamat gamaan ang pakiramdam niya, hindi pa rin nakalimutan ni Mu Qingren na magsalita ng ilang salita kay Jingzi. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, sa iyong kasalukuyang katayuan, kailangan mo pa bang itago ang iyong pagkakakilanlan kapag nakikipag-ugnayan sa isang tindera ng Joxian Tower? Si Jingzi ay isa ng opisyal na pangalawang ranggo, at may magandang relasyon sa Panginoong Tagapagtanggol, punong ministro at iba pa. Bilang paggalang lamang ni Emperor An, kaya niyang makitungo sa isang tindera na si Hu na kasing dali ng pagpisil ng langgam hanggang mamatay. Ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay walang iba kundi ang paggawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Ngumiti si Jingzi at sinabing, ang pagtatago ng pagkakakilanlan ng isang tao ay natural na hindi lamang para sa kapakanan ng pagkakaroon ng Gathering Immortal House. Kaya, ikinwento ni Jingzi ang pag-uusap na narinig niya mula kay Prinsipe Yu at sa iba pa noong gabing iyon, at pagkatapos ay sinuri, ayon sa akin ito ay haka-haka na si Haring Yu at Haring Jin ay napakalapit na konektado na maaaring sila ay nagsabuatan ng pribado. Kung gayon si Haring Jin ay malamang na nakipagsabuatan sa kanya noon pa man upang maghimagsik. Pagkatapos ng lahat, kung si Haring Jin ay nagrebelde, si Ross Hao ay mula sa Jingxi at sa Jiangxiong County din na nag-uugnay sa Jingzhou. Napakahalaga ng madiskarteng lokasyon nito. Sa makatuwid, ang sabuatan sa pagitan nina Haring Jin at Haring Yu ay ganap na samakal sa linya ng buhay ni Jingzhou. Sa panahong iyon, mahihiwalay na ang Jingzhou. Nasa panganib ang Imperial Court. Kaya nga kailangan kong itago ang aking pagkatao para mahukay ang malaking isda na ito, King Yu. Naunawaan ni Mu Qing, ngunit ibinuka pa rin ang kanyang mga labi, kung ganoon ay maaari mong sabihin sa amin ng maaga, para hindi ka matakot sa amin. Bigla kitang nakita ngayon at wala akong alam. Nagdaraya ka ba? Hindi natatakot. Nakangiting umiling si Jingzi, pagkatapos ay tumingin ng buong pagmamahal sa mga mata ni Mu Qingren at magiliw na sinabi, naniniwala ako sa iyo. Tulad ng paniniwala ko sa sarili ko. Kaya kahit hindi ko sabihin sa iyo, alam kong hindi mo ako ipagkakanulo. Ito ay walang alinlangan ang pinakamahusay na kwento ng pag-ibig. Matapos marinig ito, agad na nawala ang pagtutol ni Mu Qing. Hindi nakalimutan ni Jingzi na magdagdag ng panggatong sa apoy, tama si Xiaoyu. Ang dahilan kung bakit pinili kong umalis sa Jingzhou pagkatapos ng bagong taon at pumunta sa Roshao araw at gabi ay para makasama ka at ang may-ari ng hardin. Isang reunion lantern festival, okay. Pagkatapos sabihin iyon, nakatingin sa full moon na nakasabit sa labas ng pinto, nakangiting sinabi ni Jingzi, nandito ako. Sa oras na ito, parehong Mu Qing at Wang Yingqiu ay lubos na naantig, at pagkatapos ay lumakad ng mabagal. Umakyat siya at niyakap si Jingzi mula sa isang tabi patungo sa kabila. Si Zhang Xiaoyu ay lihim na commandant kay Jingzi, at binigyan siya ni Jingzi ng thumbs up, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga medalya sa militar ay kalahati ng sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali na yakapin ang isa't isa, tumayo si Mu Qingren mula sa mga bisig ni Jingzi at nakangiting sinabi, ngayon ay Lantern Festival, kaya dapat tayong kumain ng Lantern Festival. Umupo ka muna dito, at ako ang magluluto ng Lantern Festival. Umiling si Jingzi, hindi ako kakain ng Yuan Shao ngayong gabi. Wala si Yuan Shao. Medyo nagulat si Mu Qingren. Kung hindi ka kumakain ng Yuan Shao sa Lantern Festival, ano pa ang maaari mong kainin? Itinuro ni Jingzi si Mu Qingren. Kumain ka. Pagkatapos ay itinuro niya sina Wang Yingqiu at Zhang Xiaoyu. At ikaw, at ikaw. Agad na namula ang mga mukha ni Mu Qingren at Zhang Xiaoyu, at si Wang Yingqiu ay matagal nang kasama ni Jingzi at nakipaglaro kay Jingzi, kaya narinig niyang hindi siya masyadong nahihiya nang sabihin niya ito, ngunit tumingin sa kanya nang may kaakit-akit na tingin. Ganyan ka ba kagana? Natatakot akong hindi ka makakain at mawala ang sarili mo. Dahil pareho silang naging babae ni Jingzi ni Mu Qingren, itinuring ni Wang Yingqiu at Mu Qingren ang isa't isa bilang master at disipulo sa publiko, ngunit sa pribado, matagal nang magkapatid ang dalawa. Sa sandaling matapos magsalita si Wang Yingqiu, hindi nasiyahan si Jingzi. Ano bang pinagsasasabi mo? Ilang araw na tayong hindi nagkikita, at nakalimutan mo na ang lakas ng asawa mo. Maniwala ka man o hindi, hindi ka na makakabangon sa kama bukas. Nagkatinginan si Wang Yingqiu at ang dalawa pang babae, pagkatapos ay nakangiting alam at sabay na sinabi. Maniwala ka. Huwag maniwala. Pagkasabi noon ay natigilan ang tatlong babae. Ang taong nagsabi ng pananampalataya ay natural na si Zhang Xiaoyu, na sumusunod kay Jingzi kamakailan. Hindi alam ni Mu Qing at Zhou Xining ang mga pagbabagong nangyari kay Jingzi. Alam nila na malakas si Jingzi, pero hindi rin sila mahina. Lalo na't pareho silang nakagawa ng mga tagumpay sa kanilang cultivation kamakailan, at may dagdag na Zhang Xiaoyu ngayon,
3 laban sa 1, natatakot ka pa rin ba sa kanya? Kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Zhang Xiaoyu, ngumiti muna si Mu Qingren at nagsabi, Sister Xiaoyu, paano mo mapapalaki ang kay-abangan ng ibang tao at sirain ang sarili mong prestihiyo? Ngumiti din si Wang Yingqiu at nagsabi, Oo, Xiaoyu, may 2 kapatid na babae dito. Hindi mo kailangang matakot. Nag-isip sandali si Zhang Xiaoyu, siya at ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining ay mga ordinaryong babae at walang alam sa martial arts, ngunit sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay mga babaeng may malakas na martial arts. Siguro makapangyarihan talaga sila. Tel ang Lana. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Zhang Xiaoyu na baliwalain ito, kaya nakangiting sinabi niya, ganoon ba kalakas ang 2 magkapatid? Si Xiaoyu ay hindi marunong martial arts, kaya talagang natatakot siya sa kanyang asawa kung hindi, si Xiaoyu ay mamamasid sa 2 kapatid na babae mamaya. Paano mo tinuturuan ng leksyon ang iyong asawa? Tumango si Wang Yingqiu pagkaraang marinig ito, okay, kung gayon ay manunood ng mabuti si Xiaoyu. Kahit gaano pa ka-reserve ang isang babae sa harap ng iba, nakakatakot siyang magiging bukas kapag hinayaan niya ang sarili na pumunta sa harap ng kanyang lalaki. Ito rin ay isang problema na kailangang harapin ng maraming lalaki pagkatapos ng kasal. Ang tiyahin ay isang hadlang bago ang kasal, ngunit ang tiyahin ang tagapagligtas pagkatapos ng kasal. Ngunit ang problemang ito ay hindi umiral para kay Jingzi. Mukhang walang kama na kayang matulog ng 4 na tao dito. Sa oras na ito, natuklasan ni Wang Yingqiu ang problema. Ngunit ikinaway ni Jingzi ang kanyang kamay, hindi mo kailangang matulog ngayong gabi. Wala sa kama. Nasaan yun? Naalala ko noong nasa Jingzi tayo, sinabi mo na mayroon ding natural hot spring sa bundok sa likod ng Waxian Pavilion. Sa sobrang tagal ng paglalakbay, hindi na ako nakaligo ng maayos. Nami-miss ko na talaga ang pakiramdam na maligo. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Jingzi ay gumagala ng walang prinsipyo kay Mu Qingren at sa iba pa. Kabanata 922, Maling Pag-aresto. Speaking of hot springs, kailangan nating banggitin ang hot spring sa likod bahay kung saan nanirahan ang Waxian Pavilion noong nasa Jingzi tayo. Doon, sa kakaibang kombinasyon ng mga pangyayari, nagkaroon si Jingzi ng kanyang unang master-disciple rice bowl sa kanyang buhay, at nagkaroon siya ng walang katapusang aftertaste. Sa makatuwid, ang mga hot spring ay maaaring ituring na lugar kung saan itinatag ni na Jingzi, Mu Qing, at ng master at apprentice ni Wang Yingqiu ang kanilang pagmamahalan. Sa makatuwid, nang marinig nila ang tungkol sa mga hot spring, pareho ang iniisip ni na Mu Qing at Wang Yingqiu. May nangyayaring natural na hot spring sa bundok sa likod ng Waxian Pavilion. Ang mga disipulo ng Waxian Pavilion ay madalas na nagsasanay dito. Ito ang dahilan kung bakit pinili nilang manatili doon kapag pumunta sila sa Jingzi. Nang maglaon, nang si Mu Qingren ay naging babae ni Jingzi, sinabi niya ito sa kanya. Gayunpaman, hindi sila naniwala na pumunta si Jingzi sa hot spring para lang maligo pero bakit nila ito inaabangan. Kaya, isang grupo ng 4 na tao ang nagtungo sa likod ng bundok. Tutal maliligo kami sa hot spring kaya natural na hindi kami makakapasok na nakasuot ng lahat ng damit. Kaya si Jingzi, na maalalahanin at maalalahanin, ay tinulungan sina Mu Qingren, Wang Yingqiu at Zhang Xiaoyu na maghubad ng kanilang mga damit ng maaga, at pagkatapos ay ipinadala sila sa mainit na bukal na may makapal na singaw. Kung ito ay tulad ng buwan, ito ay magiging maliwanag at malinaw, at ang yelo at nyebe ay magpapainit sa iyo. Ngayong gabi, kung saan ang buong buwan sa langit ay sumasalamin dito, ito ay isang gabing walang tulog. Sa mainit na bukal, ang sitwasyon ng labanan ay hindi maiiwasan. Sa huling yugto ng labanan, si Zhang Xiaoyu, na nanunood ng labanan sa unang kalahati, ay kailangang sumali sa labanan, at ang mga kabayanihan na salita ni na Mu Qing at Wang Yingqiu ay nahulog din sa sandaling ito. Ang tanging huling tumawa ay si Jingzi. Bago magbukang liwayway kinabukasan, lumipad si Jingzi palabas ng Waxian Pavilion kasama si Zhang Xiaoyu sa kanyang mga bisig. Para naman kay Mu Qing at Wang Yingqiu, tinupad ni Jingzi ang kanyang pangako at sinabing hindi niya sila pababayaang makaalis sa kama. Hindi sila bumangon sa kama, kahit si Jingzi nang umalis sila, tinatamad silang imulat ang kanilang mga mata. Ang dahilan kung bakit nila piniling bumalik ng maaga ay dahil natatakot sila na baka malungkot ang mga tao sa Waxian Pavilion kapag nakita nila siya sa umaga, at pangalawa, may magandang palabas sa Joxian Pavilion ngayon. Pagdating sa isang palabas, kung hindi siya ang pangunahing tauhan, hindi magiging maganda ang palabas. Pagbalik sa Joxian Building, naabutan ko sandali si Zhang Xiaoyu. Sa oras ng Chen, tumayo si Jingzi at naunang bumaba. Sa oras na ito, nakaupo si shopkeeper Hu sa bulwagan, at ang kalbong waiter ay nakatayo sa tabi niya, tumatango at nakayuko, nagtataka kung ano ang kanyang sinasabi. Si Chen Jianen at ang iba pa ay tumayo na at sinundan si Jingzi. Ngayong araw ay opisyal na nilang kukunin ang lugar. Malapit nang mawala ang Joxian Tower sa Rosehouse City, at papalitan ng kanilang The Newspaper Branch, Wenxiang Residence at Winery. Sanga. Kung iniisip ito, lahat ay naghahanda at sabik na subukan ito. Nang bumaba si Jingzi, sumulyap sa kanya ang tindera na si Hu at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga talukap, puno ng paghamak ang kanyang ekspresyon. Shopkeeper Hu, nasaan ang account book?
Si Jingzi ang unang nagtanong. Ledger. Anong klaseng ledger? Nagsimulang kumilos ang tindera ho na tulala. Ngumisi si Jingzi, syempre account book ito ng Joxian Tower. Maaari mo ring basahin ang account book ng Joxian Tower. Bago pa makapagsalita si shopkeeper Hu, sumagot ang kalbong waiter sa ngalan niya. Ang Joxian Tower na ito ay natalo ko. Dapat mong ipakita sa akin ang ledger. Paulit-ulit na nanunuya ang tindero na si Hu, akin pa rin ang Joxian Tower ngayon. Gusto mong makita ang ledger? Sige, mangarap ka. Dahil hindi inakala ni Prince Yu, Magistrado Liu, at ang may-ari ng kuswang at shopkeeper Hu na may sinuman sa Roshao na maaaring magdulot ng banta sa kanila, kaya lahat ng dati nilang transaksyon sa kapangyarihan at kayamanan ay naitala doon, kasama na kung paano nila bina-blackmail ang ibang mga tindahan, o Prefect Liu saan mo man makuha ang iyong ill-gotten wealth, maaari mo itong banlawan sa sandaling makapasok at lumabas sa Joxian Tower. Ang dahilan kung bakit itinala ng shopkeeper Hu ang mga krimen ng lahat sa ledger ay talagang para itali siya ng mas mahigpit kay Prince Yu at sa iba pa. Kahapon, nang hiningi ni Jingzi ang ledger, talagang nabigla ang lahat. Ang unang naisip ni shopkeeper Hu ay baguhin ang ledger. Ang pagkawala ng Joxian Tower ay sapat na malungkot. Kung hahayaan siyang makita muli ang account book, kung kumalat ito, maaaring mawalan siya ng buhay. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang panukala ni Prinsipe Yu, binitawan ni shopkeeper Hu ang ideya na baguhin ang ledger at hindi na kinabahan. Galit na galit si Jingzi nang marinig niya ito. Oo, hindi pa akin ang Joxian Tower, kaya hindi ko mabasa ang account book. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, paano ang kasulatan ng lupa ni shopkeeper Hu? Hindi ba't nangako siya na ibibigay niya ito sa akin bago mag-umaga? Half-time na ngayon, kung hindi mo makukuha ang kasulatan ng lupa mamaya, huwag mo akong sisihin. Huwag kang sisihin. Tiningnan siya ng tindera na si Hu na puno ng panunukso. Saglit na hindi nakaimik si Jingzi, napakaraming tao sa Joxian Tower kagabi na maaaring tumstigo. Kung babalikan mo ang iyong salita, maghintay lamang na ako ay Aidmanda. Ang tindero na si Hu ay patuloy na nanunuya, huwag mo nang isipin ang kasulatang ito sa lupa. Dahil ang taya na ginawa mo sa akin kagabi ay hindi natuloy. Bakit? Galit ang mukha ni Jingzi, ngunit labis siyang nasasabik sa kanyang puso. Buti na lang at nanatili akong kalmado kagabi at hindi ko ibinunyag ang aking pagkatao. Sure enough, mukhang may gagawin na naman silang karumal-dumal. Nagkataon na sinamantala ko ang pagkakataong ito para maghanda ng isang batch sa kanila. Dahil ang bayad sa pag-iilaw na ginamit mo upang hulaan ang mga bugtong sa parol kahapon ay nagmula sa pagnanakaw, kaya hindi mabilang ang taya. Oh, from robbery. From kanino? Shopkeeper Hu, nakakatamad sa'yo. Para hindi maabot ang pera, halika kay Xianlo, makaisip ka pa ng ganyang kahinaan. May Alzheimer's disease ka ba? Puro kalokohan ka lang. Ikaw. Galit na galit ang tinderang si Hu noong una, ngunit pagkatapos ay naisip niya, haha, malalaman natin mamaya kung ito ay kalokohan o hindi. Pagkatapos sabihin iyon, kinindatan niya ang kalbong waiter, tingnan mo ang lahat ng mga taong ito, bawat isa sa kanila. Hindi tayo makaalis. Kasabwat silang lahat. Na-curious din si Jingzi sa paparating na drama, kaya naghanap siya ng upuan at nagsimulang umasa dito. Sa pagtuturo ng kalbong waiter, maraming malalakas na lalaki ang lumitaw sa Joxian Tower at binantayan ang lahat ng pinto. Sa oras na ito, nagkaroon ng ingay sa labas, at pagkatapos ay isang malaking bilang ng mga tao ang bumuhos sa pintuan ng Joxian Tower. Sa loob ng ilang sandali, ang bulwagan ng Joxian Tower ay napuno ng mga tao. Mas malala pa ang level ng crowding kaysa kagabi. At walang kulang. Young Master. Narinig ni Jingzi ang pamilyar at magandang boses, lumingon siya at nakita si Zhou Ziqiong na tumatakbo patungo sa gilid na ito. Dahil siguro sa sobrang bilis niyang tumakbo, namumula ang mukha niya at medyo pinagpapawisan siya. Quintas. Array. Dahil napakaraming tao sa bulwagan, nang marating na ni Zhou Ziqiong si Jingzi, may pumipisil sa kanya, at pagkatapos ay nawala ang kanyang paa at natamba. Si Jingzi, na may mabilis na paningin at mabilis na mga kamay, ay nasalo siya sa isang hakbang. Napahawak siya, pero sa sumunod na sandali, mas lalo siyang nahiya. Dahil may mali sa sinusuportahan ni Jingzi. To be precise, hindi yung lugar kung saan ko siya hawak, pero medyo mali yung place na hawak ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan si Zhou Ziqiong, at nakita niyang mas lalong namula ang mukha nito, na para bang makakapag-ipit siya ng tubig. Chapter 923, Umibig ka sa akin. Si Jingzi ay nanumpa sa Diyos na hindi niya sinasadya. Biglang nangyari ang insidente at hindi niya namamalayan na kumilos. Nagresulta ito sa na kahit na nahuli niya si Zhou Ziqiong, hinawakan niya ito sa likod gamit ang isang kamay at kinurot ang isang bagay na hindi maipaliwanag gamit ang kabilang kamay. Bamuka ang bibig ni Zhou Ziqiong, ang kanyang mga mata ay nataranta, at ang kanyang ulo ay nalilito. Tumingin siya kay Jingzi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mabuti na lang at walang tigil ang pagbuhos ng mga tao mula sa labas sa oras na ito, at ang bulwagan ay maingay, ngunit walang nakapansin dito. Miss Zhou, hindi ko sinasadya. Mabilis na nagpaliwanag si Jingzi.
Ang maganda, kumikinang na mga mata ni Zhou Zekyong ay nakatitig kay Jingzi nang hindi kumukurap, hindi pa rin nagsasalita. Ang ekspresyong ito ay nahulog sa mga mata ni Jingzi, at agad siyang nataranta. Miss Zhou, hindi ka ba naniniwala? Hindi ko talaga sinasadya. Gusto ko lang tulungan si Miss Zhou. Huminga si Zhou Zekyong at sinabi sa malalim na boses, naniniwala akong hindi mo sinasadya. Pero pwede bang alisin mo muna ang mga kamay mo? Bilang isang normal na tao, ang ilang mga aksyon ay hindi sinasadya, ngunit mga kahihinatnan. Matapos alisin ni Jingzi ang kanyang mga kamay, lamambot ang ekspresyon ni Zhou Zekyong. Minsan, medyo nagdududa siya kung tama o mali ang pagpunta niya rito. Noong una, sinabi niyang hindi sinasadya, at naiintindihan niya ito, ngunit sa huling sandali, sinabi niya na hindi ito sinasadya, at hindi siya maniniwala kahit napatayin siya nito. Halatang mukha siyang edukado at matinong young master, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Magulo ang pag-iisip ni Zhou Zekyong. Ahem. Upang masira ang awkward na kapaligiran, umubo si Jingzi ng 2 beses at pagkatapos ay nagtanong, bakit pumunta dito si Miss Zhou ng madaling araw? Baka pumunta siya para imbitahan ako sa bahay mo. Nang magtanong siya sakalang naalala ni Zhou Zekyong ang layunin ng kanyang pagdating. Iniunat niya ang kanyang kamay upang suklian ang kanyang buhok mula sa kanyang noo at nagmamadaling sinabi, Guro, ninakawan mo ba ang pera ng ibang tao? Natigilan si Jingzi at tumawa ng pipi, ano sa palagay mo, Miss Zhou? Hindi ko akalain. Ang young master ay ganyang klaseng tao. Hindi may ugnay ni Zhou Zekyong ang galit na si Jingzi sa magnanakaw. Maraming tao sa kalye ang nag-uusap tungkol sa pagnanakaw ni young master ng pera, at malinaw na pinag-uusapan nila ito, kaya lumapit si Zekyong. Haha, may mga taong ayaw umamin ng pagkatalo, kaya gumawa sila ng napakaruming palusot. Young master. I mean. Tumango si Jingzi at sinabi lang yan ng shopkeeper Hu bago kayo dumating. Akala ko katawa-tawa. Hindi ko akalain na pinlano na pala nila, haha. Nakakadiri talaga. Gayunpaman, lahat sila ay nagsabuatan kagabi, kaya dapat naisip nila ito. Sabi din ni Zhou Zekyong na may galit na tingin. 2 beses na tumikim si Jingzi at naging curious, Miss Zhou, sinabi ba nila kung kaninong pera ang ninakawan ko? Libo-libong tail ng pilak ay hindi maaaring magkaroon ng ordinaryong tao. Maniniwala ba ang mga ordinaryong tao? Oo. Master Yu Haixing Yu. Bago pa makapagsalita si Zhou Zekyong, tinakpan na siya ng mga boses sa paligid niya. Ibig mong sabihin, ang 2 o 3 libong tail na binayaran niya para sa pagbukas ng ilaw kahapon ay pera lang ni Mr. Yu. Eksakto. Kung hindi, bakit hindi na lang siya maglabas ng napakaraming pera nang hindi kumukurap? Pero, hindi mukhang magnanakaw ang binatang iyon, di ba? Haha, alam mo kung ano ang alam ng mga tao pero hindi mo alam kung ano ang alam nila. May nakita ka bang magnanakaw na may nakasulat na salitang tulisan sa mukha? At saka, nakalimutan mo ba na andito siya kagabi? Yung mga nambubugbog ng tao. Sino ang magdadala ng 10 o 20 tao kapag lumabas sila? Tama. Hindi nakakagulat na si Mr. Yu ay pinigil sa bahay ni Gobernador Yu kamakailan. Sinabi niya na si Ginoong Yu ay gumawa ng panibagong krimen. Napakaraming pera pala ang ninakawan niya. Tama. Ang balitang nanalo siya kahapon ay napakaraming ingay na nakarating sa tenga ni Mr. Yu. Iniulat niya ito sa gobyerno pagkatapos niyang marinig ang tungkol dito. Sayang. Akala ko nahulaan niya ang mga bagtong ng parol at nagsulat siya ng mga tula kahapon. Hindi lang siya nanalo sa papuri ni na Miss Zhou at Pavilion Master mo, kundi nanalo rin siya ng pera at Jocks Ian Pavilion. Magiging magandang kwento ito. Ba, ano ba? Ang ganda ng kwento. Naging biro. Si Jingzi ay isang dayuhan kung tutuusin. Kung gaano karaming papuri ang natanggap niya kagabi, ganoon din karaming paninirang puri ang titiisin niya sa sandaling ito. Master, mangyaring umalis ka agad. Kapag dumating si Magistrate Liu at Master Yu, hindi ka makakaalis kahit na gusto mo. Nag-aalalang sabi ni Zhou Zekyong. Hindi alintana kung ninakawan man ni Jingzi ang pera mula sa Haihang o hindi, ang kasalukuyang resulta ay nakatulong siya ng husto kay Zhou Jiabufang. Para sa kadahilanang ito, ayaw ni Zhou Zekyong na makitang arestuhin si Jingzi, hindi pa banggitin na siya rin ay napinsala. Ngunit ikinaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako makaalis. Bakit hindi? Dahil hindi naman ako nagnanakaw ng pera, bakit ako umalis? Kung talagang umalis ako, hindi ba ito ay isang krimen ng pagtakas sa takot sa krimen? Nag-aalalang sinabi ni Zhou Zekyong, Ginoo, maaaring hindi mo alam na nanggaling ka sa ibang mga lugar, ngunit sa lungsod ng Roshao, ang may pinakamataas na katayuan ay si Haring Yu, ngunit ang may pinakamakapangyarihan ay si Yu Li, ang gobernador ng Roshao. Siya ang namamahala sa mga gawain ng Roshao at Jingxi, at maging ang prefect ay kailangang sumunod sa kanya. Ang pangalan ng krimen na hinatulan ka ay pagnanakaw sa pamilya ni Gobernador Yu, sa pera ni Mr. Yu. Kahit na hindi mo ginawa, natatakot ako na hindi mo may pagtanggol ang iyong sarili. At kagabi ay nasaktan mo ang mga makapangyarihang tao sa Roshao, kasama sina Prince Yu at Magistrate Liu. Kapag nahuli ka, hindi ka na muling makakatayo.
Sir, bakit hindi ka tumakas bago sila dumating? Kahit hindi ka natatakot, kailangan mo pa ring isipin ang asawa mo, Miss Zhang, tama. Sabi ni Zhou Ziqiong na may emosyon. Labis na naantig si Jing Zi matapos itong marinig. Hindi ako gusto ni Ms. Zhou at nag-aalala siya sa akin, tama ba? Gayunpaman, hindi pa rin inalis ni Jing Zi ang kanyang walang kabuluhang problema, at hindi niya nakalimutang magbiro sa oras na ito. Ako. Galit na galit si Zhou Ziqiong, oo, nag-aalala lang ako sa iyo. Maaari ka bang tumakas ng mabilis? Huli na ang lahat. Lalong nabalisa si Zhou Ziqiong nang makita niyang dumarami ang mga taong nagkukumpulan sa bulwagan ng Joxian Tower. Kung hindi niya ito magagawa, paano niya mapapahalagahan ang usapan ni Jing Zi? Hanggat maaari siyang makatakas, pabayaan ang kanyang pagsasalita, kahit na ginawa niya ang ilang mga suntok na iyon kay Huahua ngayon lamang, hindi ba niya ito hinabol? Nang marinig ito ni Jing Zi, seryoso niyang sinabi, Miss Zhou, kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga na kahit na gusto mo ako at gusto mo akong maging babae, kailangan mong marank sa malayo. Kabanata 924 na tumakas. Sa sandaling ito, gustong sipin ni Zhou Ziqiong si Jing Zi. Alam mo ba kung gaano ito kadelikado ngayon? Alam mo ba kung gaano ako kabalisa? Sinasabi mo ba ito kapag ikaw ay lubhang mapanganib at balisa? Sa tingin mo ba napaka-humorous mo? Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita muli, isang puwang ang bumukas sa karamihan. Si Chen Jianan at ang iba pa na orihinal na nagbabantay sa kanilang harapan ay pilit ding pinaghiwalay ng isang grupo ng malalakas na lalaki. Kasunod ng pagbubukas na ito, nakita ni Jing Zi si Shopkeeper Hu. Nang makita ni Shopkeeper Hu si Jing Zi, medyo nasasabik ang kanyang mukha. Tapos tumalikod siya at may sinabing hindi alam. Nang tumalikod siya, puno ng pananabik ang mukha niya. Halata ang excitement. Nakatayo sa likuran niya sina Prince Yu at Master Ku. Nakahalukip-kap ang mga kamay nila at parang nanunood ng saya. Sa oras na ito, muling nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng Joxian Tower. Umalis ka sa daan ko. E ikaw, bakit ka nakatayo dito na parang haligi? Kaya lang ninakawan mo ang young master ng pera niya. How dare you come to Joxian Tower with such arrogance? Nanggugulo ka ba? Pagod na akong mabuhay. Haha, hindi pinangarap ng batang ito na taga Ross House siya. Tama ba? Kailangan ng maraming trabaho. Ang boses na ito ay medyo pamilyar kay Jing Zi, hindi ba Yu Haixing? Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang inaalaya ng mga tao. Sa mga mata ng mga kumakain ng melon, si Yu Haixing ay ninakawan ni Jing Zi at ng kanyang grupo sa kanyang pagbabalik mula sa ibang bansa. Si Yu Haixing, na nawala ng napakaraming pera, ay bumalik sa bahay ni Yu at ikinulong ng kanyang ama sa isang maliit na madilim na silid bilang parusa. Sa makatuwid, si Yu Haixing ay hindi gaanong nakikita sa lungsod kamakailan, at hindi man lang siya nakitang dumalo sa Shangyuan Poetry Party kagabi. Si Jing Zi, na nagnakaw ng kanyang pera, ay labis na ipinagmamalaki na pumunta siya sa Ross House. Dahil lahat ng pera ay ninakaw, ginastos niya ito ng bonggang-bongga. Gumastos siya ng higit sa 2,000 tael ng pilak upang lutisin ang mga bagtong ng parol na walang nararamdamang sakit. Pero hindi niya akalain na nasa Ross House City pala ang taong ninakawan niya ng pera, at anak siya ng gobernador. Ang mga taong nag-aakalang alam nila ang katotohanan, ay naging nasasabik at sinasadyang umalis sa daan upang payagan si Yu Haixing na harapin si Jing Zi. Si Magistrado Liu naman, pinangunahan ang kanyang mga detective na sundan si Yu Haixing, naghihintay na makilala niya si Jing Zi bago siya dalhin. Sa oras na ito, si Zhou Ziqiong ay labis na kinakabahan na ang kanyang mga kamay at paa ay pinagpapawisan, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi namamalayan, at ang kanyang mukha ay namumutla. Lumingon siya para tingnan si Jing Zi, nalaman lamang niyang nakaupo ito na parang bato sa isang upuan, umiinom ng tsaa nang nakakross ang mga paa, mukhang kalmado at tahimik, na parang walang kinalaman sa kanya ang bagay na iyon. Tila batid niya ang kanyang pagkabalisa, iniunat ni Jing Zi ang kanyang kamay at marahang matapos hampasin ang likod ng kamay ni Zhou Ziqiong ng 2 beses, itinaas ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Hindi siya lumaban dahil sa biglaang pisikal na pakikipag-ugnay nito, ngunit gamaan ang pakiramdam ng walang dahilan. Kasabay nito, medyo nagulat siya, dahil ang pagganap ngayon ni Jing Zi ay katulad ng dati na nahulaan niya ang mga bagtong ng parol at nagsulat ng mga tula kagabi. May solusyon din kaya siya sa pagkakataong ito, kaya hindi siya nagmamadali. Pero, iba ito sa kagabi. Kalimutan mo na, umabot na sa ganito, hahayaan ko lang siyang gawin ang gusto niya. Sa oras na ito, si Yu Haixing, na nasa likod ang kanyang mga kamay, ay pumasok na sa Joxian Tower Hall sa pagmamayabang na paraan. Mahigpit na sinundan siya ni Magistrado Liu kasama ang isang grupo ng mga tiktik. Mukhang sinusuri ni Yu Haixing ang trabaho. Matapos makita si Prinsipe Yu, walang tigil na tumango si Yu Haixing sa kanya. Halika, tingnan kung mabuti. Siya ba ang nang-hijack ng pera ko noong araw na iyon? How dare he be so bold? Bago pa matapos magsalita si Yu Haixing, may nakita siyang nakaupo sa isang upuan na naka-cross legs at nakatingin sa kanya. Ang nakangiting Jing Zi. Ang orihinal na mayabang na mukha ni Yu Haixing ay biglang namutla.
Inakala ng tinderang Hu na hindi siya tumingin ng mabuti at hindi niya alam kung sino ang narito para arestuhin, kaya mabilis niyang itinuro si Jingzi at sinabing, Master Yu, siya iyon, siya iyon. Huminga ng dalawang malalim si Yu Haixing at saka iniabot ang kanyang mga kamay. Sabi, ito ay isang pagkakamali, ito ay isang pagkakamali. Nako, ang sakit ng ulo ko. Kailangan kong bumalik. Pagkatapos sabihin iyon, bago pa makapag-react ang lahat, tumalikod si Yu Haixing at tumakbo palabas. Nang bumalik sa katinoan ng lahat, nasaan ang anino ni Yu Haixing? Ang sama-sama ay natigilan at napatulala. Upang sabihin na si Yu Haixing ay talagang malas kamakailan. Sa wakas ay nakapasok siya sa Waxian Pavilion, ngunit isa lamang siyang panlabas na disipulo. Hindi siya makakain at manirahan sa Waxian Pavilion tuwing weekdays. May dagdag lang itong pangalan. Noong una ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na maging disipulo ng Waxian Pavilion para ipagmalaki sa bahay at seryosohin siya ng kanyang ama, ngunit sa huli ay humingi siya ng gulo. Gayunpaman, umibig siya kay Wang Yingqiu, at nabalitaan din na ang pinaka-ipinagmamalaking disipulo ng bagong Pavilion Master na si Mu Qingren ay si Wang Yingqiu, kaya sinamantala niya ang pagkakataon ng martial arts competition para pumunta sa Jingzhou, umaasang mapapaunlad ang kanyang relasyon kay Wang Yingqiu. Ang kanyang katayuan sa Waxian Pavilion ay maaari ding tumaas kasabay ng pagtaas ng tubig. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Jingzi. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung gaano kalakas si Jingzi, kaya marami siyang salungatan kay Jingzi. Pagkabalik sa Roshao, opisyal na siyang pinalayas ng Waxian Pavilion, at hindi alam ng kanyang tiyuhin na si Yu Guogong kung paano magsulat ng liham sa kanyang ama. Anong nangyari? Binugbog siya ng kanyang ama at inilagay sa solitary confinement. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalakas si Jingzi. Bukod dito, lihim niyang ipinasya na si Wang Yingqiu ay wala ng ideya sa hinaharap, at hindi siya pupunta sa Jingzhou, kung hindi ay makakasagabal siyang muli kay Jingzi at malalagay sa gulo. Mananatili ako sa Roshao mula ngayon. Kung tutuusin, sa 3 ektaryang lupain na ito ng Roshao, kahit si Prinsipe Yu ay kailangang ibenta ang kanyang mukha. Halimbawa, kagabi, bagamat kinulong siya ng mahigpit ng kanyang ama, sa sandaling hinanap siya ni Prinsipe Yu, kinansela ng kanyang ama ang kanyang lockup at sinabihan lang siyang huwag manggulo kapag lumabas siya. Haha, alam niyang bagamat mahigpit ang kanyang ama, hindi siya nang ahas na hindi pagbigyan si Prince Yu. Hanggat ito ay isang bagay na ipinagagawa sa kanya ni Prinsipe Yu, ang kanyang ama ay karaniwang hindi makikialam. At ang bagay na hiniling sa kanya ni Prince Yu na tulungan ay napakasimple. Kino-frame lang niya ang isang dayuhan para sa pagnanakaw ng kanyang pera medyo naghinala siya. Ang marangal na Prinsipe Yu, at ang asong mahistrado na si Liu sa likuran niya, ay kayang lutisin ang gayong maliit na bagay. Hindi, gusto mo pa rin siyang kumilos. Pero tinatamad siyang mag-isip. Anyway, ipinangako sa kanya ni Prinsipe Yu na hanggat natapos niya ang bagay na ito, bibigyan niya siya ng malaking halaga bilang pabor. Sa perang ito, mabubuhay siyang masaya sa Joxian Tower. Kanina pa. Akala niya ay magandang trabaho ito, kailangan lang niyang kilalanin at sabihin ang ilang salita pagkarating sa eksena, ngunit hindi niya akalain na ang mga bagay ay malayo sa kasing simple ng iniisip niya. Nang makita ni Yu Haixing ang pamilyar at gwapong mukha ni Jingzi, ang mga salitang, "fuck," ay dam-aikit sa kanyang lalamunan at hindi niya ito maisuka. Damn it! No wonder kahit si Prince Yu ay hindi magawa. Dumating man ang kanyang ama na si Haring Yu, hindi niya ito magagawa. Tawagan mo ako dito, naiinis ka ba sa akin, o sinasadya mo akong saktan? Habang iniisip ito ni Yu Haixing, lalo siyang nagagalit. Sinumpa niya si Prinsipe Yu, tindera ho at iba pa sa kanyang puso, at tumakbo ng hindi lumilingon. Tumakas. Kabanata 925, Liu, tinatawag kita. Pagtingin sa likod ni Yu Haixing, nataranta ang lahat. Anong nangyayari dito? Mula sa pagpasok ni Yu Haixing sa bahay hanggang sa pag-alis niya, wala pa siyang kalahating stick ng insenso. Anong nangyayari? Dahil nakatalikod sila kay Haixing, ni ang Crown Prince ni Prinsipe Yu, o ang shopkeeper na si Liu, o ang mahistrado na si Liu ay walang nakitang pagbabago sa ekspresyon ni Yu Haixing. Tanging si Zhou Ziqiong, na nakaupo kasama ni Jingzi, ang malinaw na nakakita ng pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Yu Haixing mula sa pananibik tungo sa takot at kawalan ng pag-asa sa isang iglap, at maging siya ay nabigla. Habang ang lahat ay nalulubog pa rin sa sorpresa at pagkalito, si Jingzi ang unang nagsalita, "Bakit? Napakaraming pag-aresto ni Mahistrado Liu. Gusto mo rin bang masaksihan ang seremonya ng pagbibigay ng Joxian Tower sa iyong sariling mga mata?" Hindi nakaimik si Magistrate Liu, ngunit mabilis siyang nag-react at inutusan ang isang pulis sa tabi niya na tawagan si Yu Haixing. Sa oras na ito, patuloy na tumawa si Jingzi at sinabing, "Si Prefect Liu ay dapat kapareho ko." Natatakot siya na pagsisihan ito ni Shopkeeper Ho, kaya dinala niya ang napakaraming pag-aresto para takutin siya. Hanggat hindi gumagawa ng land deed si Shopkeeper Ho, ikukulong ba siya? Ikaw, ang umutot ka. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, galit pa rin ang tindera na si Hu nang marinig niyang sinabi ni Jingzi na gusto niya itong arestuhin, at nauutal siya at sinumpa si Jingzi. Kung magsalita ka na naman ng kalokohan, mag-ingat ka kapag nahuli kita, dudurugin ko muna yang mukha mo.
Tinitigan ni Jingzi ng masama si Shopkeeper Hu, at si Shopkeeper Hu ay agad na natakot at hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, dahil narito si Magistrate Liu, at karamihan sa mga mahuhusay na tao na nakasaksi sa pagkawala ni Shopkeeper Hu sa Joxian Tower kagabi ay narito rin, pagkatapos ay hilingin kaagad sa Shopkeeper Hu na ibigay sa akin ang land deed. Binigyan ko ng oras si Shopkeeper Hu kagabi. Kung hindi niya makuha ngayon ang land deed, hayagang nagsisi siya. Sana ay magdala si Magistrate Liu ng isang tao para humingi ng hustisya para sa akin. Natigilan sandali si Magistrado Liu at same time na nagsabi, huwag kang mag-alala tungkol sa kasulatan ng lupa. Hindi urgent ang land deed. Ano pa ba ang urgent? Magistrate Liu, isa kang tao na busog pero hindi mo alam kung gaano siya kagutom. Inaabangan ko ang land deed ng Joxian Tower simula pa kagabi. Nandoon ka rin nung mangako si Shopkeeper Hu kahapon. Bakit, hindi niya inamin, at hindi mo rin inaamin iyon ng sekreto? Masisiraan ka ng ulo kapag ginawa mo ito. Ngumisi si Jingzi. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Tumalon ang mga talukap ni Liu Jifu, palaging nararamdaman na may masamang mangyayari, sino ang nakipagsabuatan kay Shopkeeper Hu. Dahil walang sabuatan, bakit hindi niya hayaan na ibigay niya ang kasulatan ng lupa? Ang land deed. Kung ang party na ito if the Immortal Tower really belongs to you, walang masama sa pagbibigay sa iyo ng title deed. Kung ang Joxian Tower ay hindi sa iyo, bakit ko ibibigay sa iyo ang title deed? Nang ibigay sa akin ni Shopkeeper Hu ang Joxian Tower kahapon, hindi ba si Magistrate Liu ang nasa eksena? Kahit bulag ka, hindi ka bingi, di ba? Lalong naging hindi kasiya siya ang mga salita ni Jingzi. Galit na galit si Magistrado Liu na muntik na siyang damyugo sa utak, at nilabanan niya ang pagnanasang ipakidnap siya. Kagabi nanalo ka sa Joxian Tower. Iyong taya, ngunit ang pera na ginamit mo sa taya ay ninakaw, kaya ang taya ay hindi wasto, at ang Joxian Tower ay natural na hindi sa iyo. At kung maglakas loob kang magnakaw, dapat kang pugutan ng ulo ayon sa batas ng daan. Sa huli, labis na ipinagmamalaki ni Magistrate Liu. Hindi mo ba pinag-uusapan ang daan law? Pagkatapos ay gagamitin ko ito para sa iyo ngayon. Gayunpaman, hindi siya tinakot ni Jingzi. Sa halip, ngumisi siya at sinabing, pagnanakaw. Sino ang ninakawan ko at ano ang ninakawan ko? Dapat sabihin sa iyo ng mahistrado na si Liu. Huwag mo lang ibuka ang iyong bibig at gumawa ng kalokohan. Bagamat ito ay nasa batas na ngayon ng daan walang krimen sa paninirang puri. Naniniwala ka ba na magkakaroon ng isa sa hinaharap? Kailangan mong bigyang pansin ang ebidensya sa lahat ng bagay. Siyempre nasa akin ang ebidensya, kung hindi, bakit ako maglalabas ng napakaraming pulis? Kung gayon, dadalhin ni Magistrate Liu ang ebidensya. Ilabas mo ito para makita ng lahat ng malinaw, at makumbinsi ako. Ang ebidensya. Kaka-rating lang ng ebidensya, pero umalis ulit. Dahil dito, medyo napahiya si Magistrate Liu at nasabi na lang, maaaring hindi mo alam, ikaw ang nagnakaw sa atin ay si Young Master Yu mula sa bahay ni Gobernador Yu sa Roshao. Kara-rating lang ni Young Master Yu, ngunit umalis siya dahil sa ibang bagay. Pero huwag kang mag-alala, nagpadala ako ng isang tao upang imbitahan muli si Young Master Yu, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Nakabalik na si Young Master Jiu Yu. Hindi nagtagal matapos magsalita si Magistrate Liu, ang pulis na kakaayos lang niyang lumabas para hanapin si Yu Haixing ay bumalik na may malungkot na mukha, ang kanyang ekspresyon at mga mata ay labis na naagrabyado, at may pulang 5 fingerprint sa kanyang mukha. Hindi ito pinansin ni Magistrado Liu, ngunit nagtanong, nasaan si Master Yu? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na tawagan siya? Master Yu, hindi na babalik. Sabi ng pulis sa mahinang boses. Hindi babalik. Bakit hindi babalik? May sinabi ba siya? Halos umungol si Magistrado Liu. Kagabi, natapos ni Prinsipe Yu ang kanyang plano at nakuha ang pag-aproba ng ilan sa kanila. Napakasimple ng plano. Sinabi niya na ang pera ni Jingzi ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw, at ang taong ninakawan ay si Yu Haixing. Ang dahilan kung bakit ko siya pinili ay dahil ang katayuan ni Yu Haixing ay sapat na mataas, at walang sino man ang nagdududa na siya ay may napakaraming pera. Ang pinakamahalaga ay nakulong siya kamakailan. Masasabing matapos ma-hijack ang pera, na-offend ang kanyang ama. Hindi siya nasiyahan sa gobernador, kaya kinulong niya ito. Ang planong ito ay masasabing flawless. Inanunsyo lang nila ito kaninang umaga at karamihan sa mga tao sa Roshao City ay naniniwala dito. Kaya kailangan lang nilang hayaan si Yu Haixing na personal na tukuyin si Jingzi, at ang susunod na bagay ay magiging madaling hawakan. Kunin si Jingzi sa kapag siya ay ipinadala sa bilangguan, kahit na ang hari ng langit ay hindi makapagliligtas sa kanya. Kaya ang pinakamahalagang bahagi ng planong ito ay si Yu Haixing. Ano ang mangyayari kung hindi siya magpakita ngayon? Pinagalitan na ni Magistrado Liu ang kanyang ina sa kanyang puso. Sabi, itinaas ng catcher ang kanyang talukap at nag-alinlangan. Anong sabi mo? Sabihin, nahihiya ka ba? Si Magistrado Liu ay nasa masamang kalooban, at ang tiktik ay patuloy na nagkukunwaring nauutal, na lalong ikinagagalit niya. Nangangati ang mga kamay ko. Prefect Liu, kung sinabi ko.
Sinabi ko, hindi mo ako masisisi. Sinabi mo ba o hindi? Prefect Liu. Kung hindi ka sasang-ayon dito, hindi ako maglalakas loob na sabihin ito. Sino ang nakakaalam? Giit pa rin ng catcher. Nagulat sandali si Liu Jifu. Hindi niya inaasahan na ganoon pala katangaang nanghuhuli. Nakita kung gaano siya galit, hindi pa rin siya umimik. Habang galit siya, curious din siya sa sinabi ni Yu Haixing. Nalabis na magtatakot sa pulis na hindi siya maglakas loob na magsalita. Kaya sumang-ayon siya, okay, pangako ko na hindi kita sisisihin, maaari mo bang sabihin sa akin? Okay. Huminga ng malalim ang detective. Ang apelyido ko ay Liu, tinatawag kitang nanay ko. Matapos isigaw ng pulis ang pangungusap na ito, agad na tumahimik ang magulong bulwagan ng Joxian Tower. Kaagad pagkatapos, isang malinaw at matamis na boses ang tumunog, umalangaw sa bulwagan sa loob ng mahabang panahon. Kabanata 926 na dumating si Gobernador Yu. Tinakpan niya ang mukha niya at malapit nang umiyak. Akala ko ganito. Nangako si Bai, pero hindi lang siya napag-alitan, nasample pa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay sinampal lang ni Yu Haixing. Nasusunog at masakit, at halatang namamaga. Dahil dito, sinampal ni Magistrado Liu ang kanyang hindi namamaga na mukha gamit ang isang backhand. Ngayon, simetriko na. Prefect Liu, hindi ito ang sinabi ko, si Mr. Yu ang nagsabi. Tinakpan ng pulis ang mukha niya, sobrang excited. Mr. Liu, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sisisihin kahit anong marinig mo? Nang makitang itinaas ni Magistrate Liu ang kanyang kamay na handang kumilos muli, halos natakot ang pulis na umihi at mabilis na sinabi. Oh, galit na galit si Liu Jifo kaya hindi niya ito makontrol saglit. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamay, sa takot na kapag nagpatuloy siya ay magkakaroon ito ng masamang epekto. Kung gusto mong arestuhin ang isang tao, dapat ay mayroon kang saksi, ngunit ang tanging saksi ay tumakas, na naglagay kay Magistrate Liu sa isang dilema. Arestuhin siya, walang sapat na ebidensya. Kung hindi mo siya mahuhuli, magiging biro siya sa Roshow. Sa oras na ito, si Magistrado Liu ay labis na napupuot kay Jingzi, at lalong napupuot kay Yu Haixing. Gusto niya talagang hilahin si Yu Haixing sa harap niya at tanungin siya, bakit mo binabati ang nanay ko? Nang siya ay nahihirapan, mabait na pinaalalahanan siya ni Jingzi, Prefect Liu, sa palagay ko marahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Bakit hindi ka umuwi at tingnan sa lalong madaling panahon? Umuwi ka na. Ano ang makikita mo sa bahay? Kumunot ang noo ni Prefect Liu. Malamang bata pa ang iyong kamahalan, tama ba? Bata at malakas si Mr. Yu, kaya hindi mag-aalala si Magistrate Liu. Hindi nag-react si Magistrate Liu noong una, ngunit nang gawin niya ito, agad siyang nagalit. Asshole, anong pinagsasabi mo? Gusto mo na bang mamatay? 2 beses tumawa si Jingzi at sinabing, Prefect Liu, huwag kang magalit. Hindi ko sinabi ang mga salitang ito. Si Master Yu iyon. Gagahasain niya ang iyong ina. Ito ano ang kinalaman nito sa akin? Lahat ng tao sa bulwagan ay napaawang ang kanilang mga labi at mukhang seryoso, dahil natatakot silang tumawa ng malakas. Sa sobrang galit ni Magistrado Liu ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at umiikot ang mundo. Jifu Liu. Mabilis na mata at kamay ang pulis sa tabi niya. Inabot niya ito para tulungan siya para pigilan itong bumagsak sa lupa. Huminahon si Magistrado Liu at pinuntahan si Prinsipe Yu, at nakita niya si Prinsipe Yu na commandant sa kanya. Gusto ni Prince Yu na ibagsak niya muna si Jingzi, at ang iba ay pag-uusapan mamaya. Ganon din ang naisip ni Magistrado Liu. Ipinakalat nila ang balita sa umaga, at ngayon ay maaaring malaman ng lahat sa Roshow City na ninakawan ni Jingzi si Yu Haixing ng kanyang pera. Hindi alintana kung nagpakita man si Yu Haixing o hindi magiging malaki ang epekto. Kaya kinuha na lang niya. Kung si Jingzi at iba pa ay tumangging tanggapin ito mas mabuting pangunahan ang kanyang entourage na lumaban, para siya ay makasuhan ng lumaban sa pag-aresto ng may karahasan. Sa pag-iisip nito, huminahon si Magistrado Liu. Kung tutusin, si Young Master Yu ay anak ng gobernador. Siya ay payat ang balat. Ninakawan mo ang pera mo. How dare you show in public again? But it doesn't matter. Babawiin muna kita, at pagkatapos ay hahayaan ko si Young Master Yu na aminin ng personal ang iyong krimen. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay, halika rito, kunin mo ito para sa akin. Umupo si Jingzin sa upuan at ngumisi. Hindi ito makatuwiran. Handa ka na bang direktang kumilos? Muling kinabahan si Zhou Ziqiong sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, sa mga hangganan ng Roshow City, kung determinado si Magistrate Liu na arestuhin ang isang tao, walang pagkakataon na hindi niya ito magagawa. Tumingin muli kay Jingzi, nakita kong bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, hindi natatakot, ngunit may bahid ng panunuya. Napansin din ni Jingzi na nakatingin sa kanya si Zhou Ziqiong, kaya lumingon ito at ngumiti sa kanya. Gusto sana niyang tapikin muli ang likod ng kamay nito para aliwin ito, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nakipagkamay rin ito sa kanya. Malambot at malamig.
Nag-alala lang si Zhou Ziqiong at hindi binawi ang kanyang kamay, hinayaan si Jingzhi na hawakan ang kanyang kamay sa kanyang palad. How dare you flirt in front of me? Hindi mo lang ako sineseryoso. Galit na galit si Magistrado Liu, bakit nakatayo ka pa dyan? Kumuha ka ng isang tao. Tingnan natin kung sino ang nangahas. Umungol si Chen Jianan, at isang grupo ng mga tao ang nagbunyi at pinalibutan si Jingzhi. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga tao mula sa opisina ng pahayagan, lahat ng mga taong dinala ni Zhang Xiaoyu mula sa Wenxiangju ay nagtipon-tipon din, kasing dami ng 30 o 40 tao. Maging si Magistrate Liu mismo ay nabigla. Ang una niyang akala ay lumabas si Jingzhi na may kasamang halos 20 tao, ngunit hindi niya inaasahan na may halos 20 tao pa. Ang karangyaan na ito ay mas malaki pa kaysa sa prefect. Gayunpaman, si Magistrado Liu ay nanunuya at nakaramdam ng higit na pagmamalaki, mas mabuti ito. Pinakamabuting magsimula ng away at tadteren kita pagdating ng panahon. Kaya sumigaw siya ng malakas, ano? How dare you openly resistance arrest and beat up court officials? Nais itong bigyang pansin ng Magistrado na si Liu, upang mabigyang katwiran siya sa paghatol kay Jingzhi. Prefect Liu, kung mayroon kang ebidensya, hindi mahalaga kung paano mo ako arestuhin, ngunit kung wala kang ebidensya, gagawa ka ng aksyon. Ito ay hindi mukhang trabaho ng isang opisyal ng korte, ngunit mas katulad ng gawain ng isang lokal na rogue. Sa pakikipagkompetensya sa mga kasanayan sa pakikipag-usap, si Magistrate Liu ay malinaw na hindi katugma kay Jingzhi. Gusto niyang lagyan ng label si Jingzhi bilang nambugbog sa isang opisyal ng korte, ngunit sa halip na lagyan ng label si Jingzhi, tinawag niya itong rogue. Nandito na si Gobernador Yu. Governor Yu, si Gobernador Yu ang nandito. Sa oras na ito, may unang sumigaw, at pagkatapos ay lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin sa labas ng pinto. Saglit na natigilan si Magistrate Liu, at pagkatapos ay muli siyang naging masaya, naramdaman niyang ito ang backup na plano ni Prince Yu. Si Prinsipe Yu mismo ay sumimangot. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Yu Li, ang gobernador ng Roshao, ang nakababatang kapatid ni Protector Yu Sheng at ama ni Yu Haixing. Si Yu Li ay naging gobernador ng Roshao sa loob ng maraming taon, na namamahala sa Jingxi at Roshao. Ang kanyang opisyal na posisyon ay mas mataas kaysa sa prefect, kaya sa tuwing may malaking kaganapan, ang mga prefect ng Jingxi at Roshao ay dapat makinig sa kanya. Ang sitwasyon sa Jingxi at Roshao ay medyo espesyal. Nariyan si Haring Jin sa kanluran ng Jin, at si Haring Yu ang namamahala sa Roshao. Bagamat si Yu Li ang pinakamakapangyarihang tao sa dalawang lugar na ito, dahil may dalawang prinsipe dito, mas maingat siya sa kanyang pang-araw-araw na pag-uugali. Mukhang maganda ang trabahong ito, ngunit mahirap para sa mga ordinaryong tao na gawin ito, dahil ang pagiging nahuli sa pagitan ng dalawang prinsipe ay nagsasangkot ng isyu ng mga panig. Kasama ba tayo sa team ni King Jin, sa team ni King Yu, o sa iisang team ba sina King Jin at King Yu? Ang mga ito ay lahat ng kaalaman, at pinangangasiwaan sila ni Yu Li ng maayos. Dahil ang panganay na kapatid ni Yu Li ay si Yu Sheng, ang tagapagtanggol ng Angwo. Nakagawa siya ng magagandang tagumpay sa labanan noong bata pa siya, at ang kanyang kamahalan sa hukbo ng Angwo ay napakataas. Hanggat naririto siya, walang nang-ahas na ipahiya si Yu Li. Sa makatuwid, ito ang dahilan kung bakit tiniyak ni Emperor An na ilalagay si Yu Li sa posisyon ng gobernador ng Roshao sa loob ng napakaraming taon. At si Yu Li, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yu Sheng, ay hindi piniling pumanig, ngunit naging neutral. Kung minsan, ang hindi pagpanig ay isa ring pinakamahusay na pagpipilian. Maaaring ito ang dahilan kung bakit siya ay nakatagal ng ligtas sa Roshao sa loob ng maraming taon. Kabanata 927, nahuli ng sariling pamilya ang sariling pamilya. Tulad ng Jingxi, ang impormasyon sa Roshao City ay medyo limitado, ngunit mga ordinaryong tao lamang ang naharang. Ang dahilan kung bakit yumabong si Yu Li sa Roshao ay dahil sa tumpak niyang nauunawaan ang iba't ibang kasalukuyang mga pangyayari at malalaking kaganapan sa korte ng Angwo. Ang channel para makakuha siya ng impormasyon ay natural na ang kanyang kuya. Siya at si Yu Sheng ay nagpapalitan ng liham ng ilang beses sa isang buwan, kaya kahit anong mangyari sa korte, malalaman niya ito kaagad. Mula noong nakaraang taon, ang pangalan ng isang tao ay madalas na lumabas sa mga liham ng kanyang panganay na kapatid, at iyon ay si Jingzhi. Noong una, hindi niya ito sineryoso. Akala lang niya ay anak siya ni Jing Wenmao, ang Minister of Civil Affairs. Pinahahalagahan siya ng kanyang panganay na kapatid dahil may matandang relasyon siya kay Jing Wenmao, ngunit hindi rin niya masyadong inisip si Jingzhi dahil alam niya ang tungkol sa pamilya Jing at hari ng Jin. Pero may sama ng loob. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang itinanim ng hari ng Jin sa Jingxi. Sa simula, si Jingzhi ay isang minor de edad na opisyal lamang mula sa ikalimang ranggo kumpara sa kanyang nakatatandang kapatid o sa kanya, ang ikalimang ranggo ay talagang isang minor de edad na opisyal. Ngunit bilang isang opisyal, ang political sense ni Yu Li ay hindi maihahambing sa ordinaryong tao. Alam na alam niya kung gaano kakapangyarihan ang isang opisyal na may pampulitika na tagapagsalita at responsable lamang kay Andy. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Jingzhi ay lubos na pinahahalagahan ni Emperor An.
Sa liham ng kanyang panganay na kapatid, si Te Fubai, isang opisyal sa unang baitang, ay maraming beses na natigilan sa galit ni Jingzi, ngunit pinaalis ni Emperor An. Sinaktan ni Wu Xianyong, ang ministro ng digmaan, si Jingzi dahil sa kanyang apo, at nabunot ang pamilya Wu. Kahit ang kaaway ng pamilya Jing, si King Jin, ay hindi nakaligtas. Ang prinsipe ng Jin ay nakakulong sa Jingzhou ng isang buwan. Bilang resulta, pumunta si Jingzi sa Jingxi at nakatakas ng hindi nasaktan. Sa oras na umalis siya kay Jingxi, siya na ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Kaya si Yu Li, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, ay nagsimulang maging maasahin sa mabuti tungkol kay Jingzi. Gaya ng inaasahan, mas mabilis ang pagbangon ni Jingzi kaysa sa inaakala niya. Sa loob lamang ng kalahating taon, si Jingzi ay nakabuo ng kanyang sariling network ng mga relasyon, at ang kanyang network ng mga relasyon ay lubhang komplikado. Kabilang sa mga opisyal sa unang antas na malapit sa kanya ang punong ministro, ang Grand Master, at ang kanyang panganay na kapatid, ang tagapagtanggol ng bansa. Ang Susi ay medyo makapangyarihan din ang kanyang mga kapatid na babae, kasama sina Zhou Xining mula sa Zhongshuo, General Liu Jinghong mula sa Jinghong, Qingqiu mula sa Qingdian Sect, at Pei Yangxi mula sa Kunlun County. At isang taon lang ang nakalipas, si Jingzi mismo ay naging master sa ikalawang baitang. Miyembro. Ngayon si Yu Li, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, ay sumali na rin sa hukbo ng paghanga kay Jingzi, at ayon sa impormasyong ibinigay ng kanyang nakatatandang kapatid, hindi magtatagal ay magiging manugang na si Jingzi ng kanilang matandang pamilyang Yu, at ang pamilyang Yu ay maaapektuhan din ito. Nagtatag ng relasyon sa maharlikang pamilya, dahil ikakasal din si Prinsesa Mo Chen sa pamilya Jing. Kaya't matapos malaman na ang kanyang walang kwentang anak na si Yu Haixing ay may alitan kay Jingzi, kinulong siya ni Yu Li ng mahigpit. Kaninang umaga, pinuntahan ni Crown Prince Yu ang pamilya Yu, sinabing may kinalaman siya kay Yu Haixing. Naging neutral din si Yu Li kay Prinsipe Yu, at nabilanggo na si Yu Haixing sa mahabang panahon. Nagkataon na binenta ni Yu Li ng mukha si Prinsipe Yu, kaya pumayag siyang iwan ni Yu Haixing ang pamilya Yu kasama niya. Gayunpaman, si Yu Haixing ay nagmamadaling bumalik hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, at patuloy na nagmumura. Imposible ito sa orihinal, dahil sa wakas ay lumabas na si Yu Haixing, bakit hindi na siya makabalik pagkadilim? Kapag may nangyaring mali, tiyak na may halimaw, kaya tinawag ni Yu Li si Yu Haixing sa bahay at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sa simula, si Yu Haixing ay nag-aalangan. Matapos sampilan ni Yu Li, sinabi niya ang totoo. Dahil hindi siya naglakas loob na pag-alitan si Prinsipe Yu, nailabas lang niya ang lahat ng galit niya kay shopkeeper Ho. Ibig mong sabihin, pumunta si Jingzi sa Rozhao. Tanong ni Yu Li na nakakunot ang noo. Nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang panganay na kapatid na si Yu Sheng ilang araw na ang nakalipas. Sinabi rin sa kanya ni Yu Sheng na umalis si Jingzi sa Jingzhou upang magbukas ng sangay ng pahayagan. Gayunpaman, nahulaan ni Yu Sheng sa sulat na ang unang hinto ni Jingzi ay ang pagpunta sa Jiangling, kaya narinig ni Yu Li si Jingzi na labis na nagulat nang dumating siya sa Rozhao. Nakita ko lang siya sa Joxian Building. Si Huyitong na yun ay wala na talaga sa isip niya, at naglakas loob siyang hilingin sa akin na i-frame ang batang lalaki na nagngangalang Jing. Buti na lang matalino ako at agad akong tumakbo nang makita ko ang lalaking nagngangalang Jing. Ipinagmamalaki pa rin ni Yu Haixing ang kanyang katalinuhan. Sinampal ni Yu Li si Yu Haixing sa ulo. Anong problema, Dad? Wala akong ginawang gulo sa pagkakataong ito. Si Yu Haixing ay madalas na binugbog ni Yu Li tuwing weekday, ngunit ngayon ay hindi siya nagdudulot ng anumang gulo, kaya ang kanyang likod ay medyo tumigas. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo? Kailangan mong kalimutan na tawagin siyang Kuya Jing kapag nakita mo siya. Ako, nakaramdam ng hinanakit si Yu Haixing. Ilang beses na siyang binubuli ni Jingzi, at dahil sa kanya, pinalayas siya ng Waxian Pavilion, na sa wakas ay pinasok niya. Sa halip na tulungan siyang ilabas ang kanyang galit, tinulungan pa ng kanyang ama si Jingzi na turuan siya ng leksyon. Habang iniisip ito ni Yu Haixing, lalo siyang nagagalit. Bago niya maisip kung paano sasagutin ang kanyang ama, nakita niyang sinimulang haborin ni Yu Li ang kanyang casual na damit, at pagkatapos ay mabilis na isinuot ang kanyang opisyal na uniforme. Dad, ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sinulyapan siya ni Yu Li at malamig na sinabi, bakit hindi mo panasan ang iyong puwet at pagbutihin ang iyong impresyon sa mga mata ni Pangulong Jing? Pagkatapos sabihin iyon, tinawag ni Yu Li ang kanyang mga tenyente at pinamunuan ang mga tropa palabas, naiwan si Yu Haixing na nakatayong mag-isa sa pintuan na nalilito. Dumating si Yu Li kasama ang isang malaking grupo ng mga opisyal at sundalo na armado ng mga sandata, at sinasadya ng mga tao na hamarang sa kanya. Parehong si Magistrate Liu at ang kanyang mga ahente ay labis na nasasabik matapos makita si Yu Li na darating. Dapat mong malaman na mayroong 30 o 40 tao sa paligid ng Jingzi, at kalahati sa kanila ay mukhang malaki at malakas ang mga lalaking nagmula sa Wenxiangju ay pawang masisipag, at sila ay medyo malakas. Batay sa mga salita ng mga ahenteng ito, natatakot ako. Napakahirap. Pero iba ang mga opisyal at sundalo. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga pulis ay sa pinakamahusay na sari-saring hukbo, at ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay hindi pareho.
Ngayong nandito na ang mga opisyal at sundalo, hindi na nila kailangan pang kumilos para arestuhin ang mga tao. Ganon din ang naisip ni Magistrado Liu at agad na pinuntahan siya. Dumating na pala si Gobernador Yu. Matapos siyang batiin ng nakataas ang kanyang mga kamay, itinuro ni Magistrado Liu sina Jingzi at Chen Jianan at iba pang nakapaligid sa kanya, at malamig na sinabi, dumating si Gobernador Yu sa tamang oras. Ang mga tagalabas na ito ay nagtitipon ng mga immortal. Kung si Liu ay nagdudulot ng gulo at tumatangging sumunod sa mga patakaran, dapat arestuhin silang lahat ni Gobernador Yu. Sumulyap si Yuli kay Magistrate Liu at ninisyan ang kanyang puso. Natatakot ako na hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon, tama ba? Pagkatapos ay ipapaunawa ko sa iyo ito ngayon. Halika rito. Dito. Kasunod ng utos ni Yuli, isang hilera ng mga opisyal at sundalo ang lumabas kaagad na may hawak na kutsilyo. Kunin mo sila. Oo. Tapos, biglang nagbago ang eksena sa hall. Ikinulong ng mga opisyal at sundalo ang lahat ng yaman detective na pinamumunuan ni Magistrate Liu, at ang bulwagan ay tumahimik saglit. Si Magistrate Liu, na may kutsilyong idiniin sa kanyang leeg ng isang opisyal at sundalo, ay natigilan saglit. Matapos matigilan sandali, nagtanong siya na may malungkot na mukha, Gobernador Yu, nagkakamali ka ba? Paano naaresto ang sarili nating mga kapamilya? Kabanata 928 sulit siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng Yuli at Yuli ng 2 antas, ang isa ay mula sa 3 antas, at ang isa ay mula sa 5 antas. Sa makatuwid, sa lungsod ng Roshao, hanggat nandoon si Yuli tuwing weekdays, si Magistrado Liu ay hindi nang ahas na ibuka ang kanyang bibig. Ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagsasalita sa napakaamo na tono, na ikinaawa niya ng kaunti. Isa sa atin. Ngumisi si Yuli, Liu Shore, huwag mong subukang purihin ang iyong sarili. Sino ang isa sa iyo? Liu Shore ang tunay na pangalan ni Magistrado Liu. Matapos kunin ang posisyon ng prefect, ang pangalang ito ay bihirang tawagin ng sinuman. Ang mga may mas mababang opisyal na posisyon kaysa sa kanya ay dapat magalang na tawagin siyang Master Liu pagkatapos makipagkita. Ang mga may mas mataas na opisyal na posisyon kaysa sa kanya ay karaniwang tatawagan siyang Magistrate Liu. Nang tawagin siya ni Yuli sa kanyang unang pangalan, napagtanto niyang may mali. Sa sumunod na sandali, hindi na siya pinansin ni Yuli. Sa halip, lumapit siya kay Jingzi at sumaludo, nakilala ko si President Jing. Wow! Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon. Ang mga tao sa Roshao City ay hindi alam kung sino si President Jing, ngunit ang 3 ranggo na gobernador ng Roshao ay dapat saludo sa kanya at tawagin ang kanyang sarili na Xiaoguan. Ito ay naiisip na ang kanyang opisyal na posisyon ay dapat na mas mataas kaysa kay Yuli. Mataas. Pero, masyado pa siyang bata. Sa murang edad pa lamang, mayroon na siyang opisyal na posisyon na mas mataas kaysa sa 3 ranggo. Ang mga tao ng Roshao ay hindi naririnig at hindi nakikita. Lahat sila natulala at nagulat. Iba si Prince Yu, Magistrate Liu at iba pa. Bagamat hinarangan ng Roshao City ang impormasyon, ang mga karaniwang tao lamang ang nablock. Very accessible pa rin ang kanilang impormasyon. Kaya pagkatapos marinig ang President Jing, alam nila na ang binata sa harap nila sino ito. Ang iba ay galit, ang iba ay natatakot, at ang iba ay walang magawa bakit siya pa. Si Zhou Ziqiong ay medyo tanga din. No wonder sobrang confident niya. Lumalabas na hindi maihahambing ang kanyang background sa Magistrate Liu. Ang mas na-curious niya ay ang salitang Jing. Alam ba niyang ito ay ang parehong Jing? Sunod, lahat ay tumingin kay Jingzi, na parang naghihintay ng kanyang sagot upang makita kung siya ang President Jing na binanggit ni Yuli. Napangiti ng mapait si Jingzi sa kanyang puso. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Kung tutusin, kung malalaman ng shopkeeper Hu o Magistrate Liu, maaari lamang silang ituring na maliliit na isda. Ang gusto talaga niyang ibagsak ngayon ay si Haring Yu. Sa kasamaang palad, dahil sinabi ito ni Yuli, ang kanyang plano na itago ang kanyang pagkakakilanlan ay maaari lamang matapos. Walang courtesy sa gobernador. Nakangiting sabi ni Jingzi. Matapos matanggap ang positibong tugon ni Jingzi, itinaas ni Yuli ang kanyang ulo upang tingnan siya. Ang unang impresyon ay sa kabataan, at ang pangalawang impresyon ay sa kagwapuhan. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Yuli kung ano ang ibig sabihin ng bata at may pag-asa, at nagsimula siyang maunawaan kung bakit ang kanyang panganay na kapatid, na isang first class na tagapagtanggol ng bansa, ay labis na umaasa na ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Yu Xiangrong, ay magiging isa sa maraming babae sa Jingzhou. Dahil siya ay katumbas ng halaga. Sa pag-iisip sa kanyang isipan, hindi nakalimutan ni Yuli na sabihin, ngayon lang umuwi si Quanzi Yu Haixing at sinabing may nagtangkang kumbonsihin si Pangulong Jing, kaya nagmadali siyang bumalik para magulat sa opisyal at hiniling sa kanya na iligtas si Pangulong Jing. Sana hindi siya huli. Tama, matalino pa rin si Yuli. Pataas ng papataas ang katayuan ni Jingzi ngayon. Not to mention him, even the King of Jin and the King of Yu maaring walang magawa sa kanya, so it would be a stupid act to enmity with him, and his son is stupid.
Kaya't gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magsabi ng ilang magagandang salita para kay Yu Haixing sa harap ni Jingzi, upang malutas ang alitan ng dalawa. Ngumiti si Jingzi at umiling, sakto namang dumating si Gobernador Yu. Nakipagpustahan ako sa isang tao kagabi at nanalo ako sa Joxian Tower. Pero ayaw ibigay ng tindera na si Hu ng Joxian Tower ang land deed, at nakipagtulungan pa siya kay Liu Magistrate. Ang pera na nakakwadro sa katawan ko ay nagmula sa pagnanakaw kay Yu Haixing, please help me sa Gobernador Yu sa isang bagay. Kumaibot ang mga talukap ni Yu Li, at habang minumura ang ilang tao sa kanyang puso, tumanggaw siya at sinabing, Jing paano ninakawan ng Pangulo ang pera ni Quanzi? Kalokohan lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at pinandilatan ng mata si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, at malamig na sinabi, Roshao Gobernador Liu Shore, Joxian Tower Shopkeeper Hu Yitong, sa buwatan sa pagitan ng mga opisyal at negosyante, nakakalito sa tama at mali, ay isang hindi mapapatawad na krimen, at gumawa ka ng mga tsismi sa kalooban sa pagtatangkang makipagsabuatan sa mga mahahalagang opisyal ng korte. Ang krimen ay pinalubha. Ngayon ay iniutos ko sa iyo na arestuhin at dalhin sa katarungan. Napakatalino pa rin ni Yu Li. Narinig niya mula kay Yu Haixing na mula simula hanggang wakas, ang taong lumapit sa kanya para kunin si Jingzi ay si Prinsipe Yu, kaya ang utak ng bagay na ito ay si Prinsipe Yu, hindi ang dalawang bulok na isda na ito. Ngunit alam din niya na kahit sapat na ang kapangyarihan ni Jingzi ngayon, hindi niya kayang pabagsakin si Prinsipe Yu dahil lang sa ganoong pangyayari. Kung tatanggi si Prinsipe Yu na aminin ito, malamang na mawala ang usapin. Kaya lang hindi niya binanggit ang pangalan ni Prince Yu. Una, hindi niya siya sasaktan, at pangalawa, ililigtas nito si Jingzi at ang kanyang sarili. Itinuring itong pabor sa magkabilang panig. Para naman kay Prince Yu, kung may ideya talaga si Jingzi, malalaman ko lang siya mamaya. Ayaw niyang masangkot sa away sa royal family. Pagkatapos magsalita ni Yu Li, si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu ay malapit nang umiyak. Bakit ito nauugnay sa paghihimagsik? At bakit naging makalangit na bilangguan ang ipinadala sa kanya? Alam mo, gustong iframe ng dalawang tao si Jingzi, pero kung talagang mapaparusahan ang ganitong bagay, hindi ito seryosong bagay. Sa karamihan, sila ay makulong sa isang bilangguan sa loob ng isang panahon. Pagkaalis ni Jingzi, tiyak na gagawa si Prince Yu ng paraan para palayain sila. Ngunit ano ang impyerno ng paghihimagsik? Saang bansa ka man naruroon, ang rebelyon ay isang malubhang krimen. Basta may kinalaman sa rebelyon, siguradong mamamatay ka. Bukod dito, karamihan sa mga lungsod sa isang lungsod ay mayroon lamang mga bilangguan sa yaman, kung saan sila ay nakakulong pagkatapos gumawa ng mga krimen. Gayunpaman, ang Roshao City Prison ay nagkataon na teritoryo ni Magistrate Liu, kaya hindi siya makakaranas ng anumang parusa kung siya ay ikinulong dito. Ang Heavenly Prison ay pag-aari ng gobernador, at espesyal na ginagamit upang ipakulong ang ilan sa mga pinakamahalagang kriminal ng Imperial Court. Kapag sila ay nakulong dito, ito ay kasing hirap ng pagpunta sa langit upang makalabas. Pero ngayon, kung nakakulong sila sa Heavenly Prison, ano ang pagkakaiba ng direktang pagsentensya sa kanila ng kamatayan? Kaya sabay-sabay na sumigaw si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, ito ay hindi makatarungan, ito ay talagang hindi makatarungan. Alam natin na tayo ay nagkasala, ngunit hindi tayo karapat-dapat na mamatay. Hindi tayo karapat-dapat na mamatay. Ang mga clerk mula sa Joxian Tower at ang mga tiktik na dinala ni Magistrado Liu He ay sumigaw din ng malakas, na humihingi ng awa para sa kanilang dalawa. Nagbubulungan din ang mga karaniwang tao sa ibaba, at tila pakiramdam na hindi nararapat na hatulan silang dalawa ng ganitong malalang krimen dahil lamang sa bagay na ito. Ngumisi si Jingzi at sinabing, Gobernador Yu, hindi mo pa ako ipinakilala sa lahat, hindi ba? Dahil nabunyag ang iyong pagkakakilanlan, dapat kang magpanggap na mabuti. Siyempre, dapat kang magpanggap sa iyong sarili. Mas maganda kung may sumusuporta sa kanya sa gilid. Natigilan si Yu Li at agad na naintindihan. Bilang isang opisyal, kailangan ding kurso ang pagpapakitang gilas. Siyempre, kaya niyang magpanggap sa sarili niya. Mas magaling pa siyang magpakita ng pagkukunwari ng iba. Kabanata 929 na Kabanata 940 ang ikalawang baitang. Si Pangulong Jing ay ang presidente ng The News Agency na ibinigay ng kanyang kamahalan. Ang kanyang opisyal na posisyon ay ang pangalawang ranggo. Ang The News Agency ay direktang nasa ilalim ng kanyang kamahalan. Kailangan lamang ni Pangulong Jing na sundin ang kanyang kamahalan. Ang ibang mga opisyal ay walang karapatang makialam sa lahat ng mga aksyon ni Pangulong Jing. Sa pagkakataong ito, nagpatrolya si Pangulong Jing at dumating sa Roshao sa utos ng kanyang kamahalan na magbukas ng sangay ng pahayagan ng Dawn. Gayunpaman, sina Liu Shore at Hu Yitong ay nagsabuatan upang i-frame si Pangulong Jing at hinadlangan ang gawain ni Pangulong Jing na isang tahasang pagsuway sa mga utos ng kanyang kamahalan. Bukod dito, si Liu Shore ay isang lalaki lamang. Isa lamang siyang mahistrado sa ikalimang ranggo, ngunit naglakas loob siyang lumampas sa kanyang ranggo upang arestuhin si Pangulong Jing na isang opisyal ng pangalawang ranggo. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng krimen at pagtataksil?
Bilang isang opisyal, pamilyar na pamilyar ako sa kakayahang manampal ng mga tao, at magagawa ko ito sa isang pangungusap lamang. Pinigilan sila ni Magistrate Liu at Shopkeeper Ho kaya hindi sila makagalaw. Pagkatapos magsalita, sinilip niya ang buong lugar at sinabi sa malamig na boses, "Ngayon, mayroon bang sinuman na muling makiusap para sa kanila?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang bulwagan ay napakatahimik na maaari mong marinig ang isang patak ng karayom. Mabuting kasama, ito ay tahasang pagsuwi sa utos ng imperial at sadyang paggawa ng pagtataksil. Ang sinumang maglakas loob na humingi ng awa ay magiging kasabwat. Hindi lahat tanga. Ang sinumang magsusumamo para kay Magistrate Liu at Shopkeeper Hu sa oras na ito ay talagang tanga. Sa oras na ito, pabayaan ang paghingi ng awa, ang pinakamaaasahang paraan ay ang putulin ng relasyon sa kanila. Hindi lamang kailangan mong panatilihin itong malinaw, ngunit kailangan mo ring panatilihin ito sa malayo hanggat maaari upang maiwasan ang paggawa ng kaguluhan. Sa makatuwid, pagkatapos magtanong ni Yuli, hindi lamang lahat ay natahimik, ngunit ang mga taong nakatayo sa likod ng Magistrate Liu at Shopkeeper Hu ay sabay-sabay ding umatras ng ilang hakbang upang ilayo ang kanilang mga sarili sa kanila. Ang clerk at ang pulis na katatapos lang humingi ng awa ay pawang nakatingala sa langit, na parabang ang mga taong nagsalita ay hindi naman sila. Ang init at lamig ng mga relasyon ng tao at ang pagtanggi ng lahat ay malinaw na ipinakita sa sandaling ito. Parehong tumawa ng mapait si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu. Ang tindera Hu ay maaari lamang ilagay ang kanyang huling pag-asa sa isang tao. Lumingon siya at nakitang tinawag ni Prinsipe Yu ang kalbong waiter sa kanyang tabi, at pagkatapos ay nagsalita ng ilang salita sa kanyang tainga. Tumango ang kalbong waiter habang nakikinig, at pagkatapos ay sumulyap kay Jingzi at Yun ang palihim. Sinulyapan niya si Li at tumakbo patungo sa counter. Nang lumingon si Prinsipe Yu, napagtanto niyang tinatitigan siya ni Shopkeeper Hu. Agad niya itong tinitigan ng masama at umiwas ng tingin. Natigilan ang tindera Hu. Dati ay nababasa niya ang mga mata ni Prinsipe Yu, ngunit ngayon ay bigla niyang hindi maintindihan. Ikalawang baitang. Matapos ipakilala ni Yuli ang pagkakakilanlan ni Jingzi, nagulat muli ang lahat sa hall. Ngayon lang nila napagtanto na ang opisyal na posisyon ni Jingzi ay hindi mababa, at least ito ay mas mataas kaysa kay Yuli, na mula sa ikatlong ranggo. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon kataas ang opisyal na posisyon ni Jingzi. Isa siyang opisyal sa ikalawang baitang. Iyon ang pinakaloob na bilog ng Angwo. Paano niya nagawa ang isang binata na hindi mahina? Sa oras na ito, kung titingnan ang mapagpakumbabang saloobin ni Yuli at ang mga paratang laban kay Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, mukhang mas makatwiran. Gayunpaman, may isang mas mahalagang tanong na bumabagabag sa isipan ng mga tao sa Ross House sa sandaling ito, ang pagiging pangalawang ranggo na opisyal sa murang edad, at ang pagiging nasa kakaibang organisasyon na tinatawag na The Newspaper Agency. Ang organisasyong ito ay pumunta na ngayon sa Ross House upang magbukas ng isang sangay. Na nagpapahiwatig na ang katayuan ng organisasyong ito sa Jingzhou City ay tiyak na hindi mababa. Ito ay isang maalamat na batang lalaki, at isang mahiwagang institusyon na nagsilang ng isang maalamat na batang lalaki. Logically speaking, dapat sikat na sikat siya. Bakit wala silang narinig na salita tungkol dito? Hindi ito maisip ng ilang tao, ngunit ang ilang matatalinong tao ay malabong napansin na mayroong walang anino na pader na nakasabit sa Ross House. Liu Shuo, Hu Yitong, alam mo ba ang iyong kasalanan? Nang makitang may nararamdaman na ang lahat para kay Jingzi knowing each other, humampos din si Yuli habang mainit ang plancha at nagtanong sa kanilang dalawa. Xiaoguan, hindi alam ni Xiaoguan na siya, si Presidente Jing. Alam na ngayon ni Magistrado Liu ang kanyang sitwasyon. Kapag nahatulan na siya at nakulong sa Sky Prison, mahihirapan na siyang tumayo muli. Hindi ko alam. Hindi ito pwedeng gawing dahilan para mag-practice ka ng favoritism at malpractice. Posible bang ordinaryong tao si President Jing, kaya pwede mo siyang i-frame kung gusto mo. Saglit na natahimik si Magistrado Liu, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi sa diwa ng hindi mamamatay ang mga kapwa-taoista kung sila ay mamatay. Itinuro niya ang Shopkeeper Hu at sinabing kasalanan niya ang lahat, Gobernador Yu. Nakatanggap din ang opisyal ng ulat mula sa kanya, sinabing ninakawan ni President Jing ang pera, kaya sumama siya sa mga pulis para arestuhin siya. Oo. Nagkamali ako dahil nakinig ako sa mga chismis, ngunit ang krimen ay hindi haantong sa kamatayan. Saglit na natigilan ang tindera Ho. Hindi pa nga ito nagsisimula, bakit mabilis tumaob ang bangka ng pagkakaibigan? Dahil ayaw mong maging mabait ako, kaya huwag kang maging mabait. Agad na tumalon ang Shopkeeper Hu at sinabing, Liu, hindi ka ba sumang-ayon sa ideya ng makaisip ka nito? Bakit ka tumalon ngayon at sasabihin na ako ang nag-frame kay Pangulong Jing? Kung mayroon kang lakas ng loob, sabihin sa lahat. Mabuting tao, hindi mo na kailangang sabihin ang anumang bagay sa iyong sarili, nagsisimula ka lang ng dog eat dog. Umupo si Jingzi doon, masayang nag-iisip. Marahil dahil sa pressure na dulot ng pagbabago ng pagkakakilanlan ni Jingzi, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Zhou Ziqiong sa pag-upo sa tabi niya at gusto niyang tumayo, ngunit hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay at napatuloy lang siya sa pag-upo doon. Pero hindi mapigilan ng katawan niya ang panginginig.
Napansin din ito ni Jingzi at hindi ito sineryoso. Nakatitig pa rin siya kay shopkeeper Hu at sa iba pang nanunood ng palabas, ngunit ang kanyang kamay ay marahang hinaplos at tinapik ang kamay ni Zhou Ziqiong na nakahawak sa kanyang palad. Palihim na sinulyapan ni Zhou Ziqiong si Jingzi at nakita niyang nakatingin ito sa harapan, kaya hinayaan lang niya itong hawakan ang kamay nito. Shopkeeper Hu, inaamin mo pa ba ang ginawa mo? Prefect Liu, ako lang ba o tayo? Hu Yitong, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mo. Liu Shouyu, dapat alam mo rin ang ginawa mo. Unti-unting naging matindi ang laban, at naghiyawan ang mga taong kumakain ng melon na nagsasaya sila. Tila kung magpapatuloy ito, makakarinig sila ng nakakagulat na balita. Ibigay mo ang lahat. Manahimik ka, aking prinsipe. Natural, hindi masabi ng dalawa ang ganitong marahas na impormasyon. Si Prinsipe Yu, habang minumura ang mga bastards sa kanyang puso, ay nagsabi, karaniwan kayong mga kilalang tao sa Roshow City, bakit kayo ngayon? Nagsisimula ka na bang maging walang hiya? Si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu ay naging mas matino at nanatiling tahimik. Nakahinga ng maluwag si Prinsipe Yu at nagpatuloy, kailangan mong maniwala na hindi pababayaan ni Gobernador Yu ang mga ebidensya kapag humahawak ng isang kaso. Pagdating ng panahon, bibigyan ko ng buong atensyon ang pag-usad ng kasong ito at hindi ko pababayaan ang isang masamang tao, at hindi ako magbibintang ng sinuman. Mabuting tao. Dahil si Prinsipe Yu ay nasa parehong bangka kasama ang Shopkeeper Hu at Magistrate Liu, hindi siya mabubuhay kung tumaob ang bangka, kaya sa oras na ito, kailangan niyang bigyan sila ng katiyakan upang maiwasan ang mga ito na kagatin siya. Yun lang. Salamat, kamahalan. Sure enough, sa pangako ni Prinsipe Yu ay nakadama ng kagaanan ang dalawa, at least hindi na sila nag-away sa isa't isa. Kabanata 930, patayin mo. Matapos mapatahimik silang dalawa, tumalikod si Prinsipe Yu at pinagmasdan ng mabuti si Jingzi sa unang pagkakataon, isang lalaking narinig niya ang tungkol sa hindi mabilang na beses sa mga liham at mula kay Prinsipe Jin at Su Jinping. Sure enough, kapareho ng narinig ko. Hindi, mas delikado ito kaysa sa narinig niya. Ang unang paghaharap kay Jingzi ay natapos sa kanyang pansamantalang pagkatalo. Ang hindi pagkagusto ni Prinsipe Yu kay Jingzi ay nagbago rin mula sa dating impresyon tungo sa kasalukuyang konkreto. President Jing, matagal ko nang narinig ang tungkol sa kanyang reputasyon, ngunit kapag nakita ko siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Sabi ni Prinsipe Yu sa malalim na boses. Don't dare to take it, don't take it. Ako dapat ang magsasabi nito pagkaraan ng mahabang panahon na marinig ang tungkol sa pangalan, at ang prinsipe ay tulad ng naisip ko, maaari niyang hikayatin ang dalawang sospek na magkasundo sa isang pangungusap lang. Sasabihin ng mga nakakaalam na ang prinsipe ay napakatalino, hindi alam mo, akala ko kasama nila ang prinsipe. Nanahimik siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang tunay na pagkatao, ipinadama ni Jingzi kay Prinsipe Yu ang kanyang talas. Hehe, hehe. Hindi nakaimik si Prince Yu. Una niyang ginamit ang hehe ng 2 beses upang lutasin ang kahihiyan, at pagkatapos ay sinabi, si Pangulong Jing ay talagang mahusay na magbiro. Paano ako, ang prinsipe, kasama ang 2 sospek? Hindi maganda kung magkasama sila, magkakaproblema si Prinsipe Yu, dahil palagi akong naghihinala na kung maaaring makipagsabuatan si Shopkeeper Hu kay Magistrate Liu, dapat may mga transaksyon sa kapangyarihan at kayamanan. Naririnig ang wakas. Sa pangungusap na ito, humila ang puso ni Prinsipe Yu. Si Pangulong Jing. Marunong talagang magbiro. Awkward na sagot ni Prince Yu. Sa oras na ito, sumaklolo si Yuli at sinabing, President Jing, nabalitaan ko na nanalo ka sa taya kahapon sa Joxian Tower na ito. Oo, pero hindi ko pa nakukuha ang land deed. Sumulyap si Jingzi kay Prinsipe Yu at sinabing, nagkataon na nandito rin si Prinsipe Yu. Ang buong taya kagabi ay nasaksihan ni Prinsipe Yu. Tama ba ang sinabi ni Prinsipe Yu? Haha, oo, sa totoo lang, formality lang ang land deed. Napakaraming tao ang nakasaksi. May land deed man o wala, itong Joxian building ay kay President Jing. Ang bagay ay isang foregone conclusion. Plano ni Prinsipe Yu na ibenta si Jingzi ng isang pabor, para mas madaling makuha si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu mamaya. Kaya nagpatuloy siya, bukod dito, maaaring may ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa nangyari ngayon. Sana ay hindi ito personal ni Pangulong Jing. Gayunpaman, hindi siya naintindihan ni Jingzi, walang hindi pagkakaunawaan dito, at kailangan pa rin ang kasulatan ng lupa. Governor Yu, dahil nandito ka, mangyaring magpadala ng isang tao upang tulungan akong mahanap ang titulo ng Joxian Building. Palagi kong nararamdaman na ang titulo ay nasa gusali, ngunit ayaw ibigay sa akin ng tindera na si Hu. Okay. President Jing, sandali. Sumang-ayon si Yu Li, at nagpadala muna ng mga tao para i-escort si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, at pagkatapos ay hiniling ang mga tao na pumunta sa counter. Hindi nagtagal at natagpuan ang titulo ng Joxian Tower. Matapos makumplito ang pagbibigay, ang Joxian Building ay nagpalit ng mga may-ari. Kinuha ni Jingzi ang land deed at nakangiting sinabi, okay, itong Joxian Tower ay akin na ngayon, kaya may karapatan akong suriin ang ledger, tama ba? President Jing, syempre maaari mong suriin ito.
Yuli Zairuru matapos manirahan sa estado sa loob ng maraming taon, alam din niya ang hayag at lihim na gawain ni Prince Yu, Magistrado Liu, Shopkeeper Hu at iba pa. Dapat mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala sa mga account book ng Joxian Tower. Kaya inutusan niya ang mga tao, halika rito, hanapin ang account book ng Joxian Tower at ibigay ito kay Pangulong Jing para tingnan. Oo. Pagkatapos ay tumakbo muli ang opisyal at sundalo sa counter, at pagkatapos ng paghalungkat ng ilang sandali, sinabi, Gobernador Yu, walang account book. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hanggat ito ay isang negosyo na bukas ng normal, ang account book ay dapat ilagay sa counter. Pagkatapos ng lahat, ang mga customer ay papasok at lalabas anumang oras, na maginhawa para sa accounting. Nang marinig ito ni Yuli, sumimangot siya, hinayla ang isang waiter at nagtanong, wala ka bang account book sa Joxian building mo? Bumalik ka sa, ang gobernador, oo, oo. Nauutol na sabi ng waiter. Saan napunta ang account book? Ako, ngayon ko lang nakita ang kalbo na ulo. Ang kalbo na ulo ay pumunta sa likod na hawak ang account book. Patuloy ng waiter. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Yuli at Jingzi, at agad na nag-utos si Yuli, dali na pumunta sa likod at hanapin ang kalbo na ulo. Natanggap ng mga opisyal at sundalo ang utos at agad na tumakbo sa likod bahay ng Joxian Tower. Nang dumaan ang mga opisyal at sundalo, nagsimulang manginig ang katawan ni Prinsipe Yu. Kasabay nito, nagsimula siyang magsaya na inutusan niya ang kalbong batang lalaki na alisin ang libro ng account sa unang pagkakataon, at nagsimula siyang mag-alala, na nag-aalala na hindi pa bumabalik ang kalbo. Ingatan mo yan. Maya-maya, bumalik ang mga opisyal at sundalo kasama ang kalbong waiter. Nang makita ito ni Prinsipe Yu, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Baldaw, nasaan ang account book? Unang tanong ni Yulili. Governor Yu, sinunog niya ang account book. Pagpunta namin doon, huli na, at ito lang ang nakita namin. Bago pa makapagsalita ang kalbong lalaki, isang opisyal at sundalo ang pumasok mula sa likuran, hawak ang isang account book na nasunog at ang gulugod na lang ang natitira. Ang lahat ng mga pangunahing pahina ng libro ay sinunog. Ang gulugod lang ng libro ang naligtas dahil sa sobrang kapal. Gayunpaman, saan nagkaroon ng anumang bagay sa gulugod? Kaya, ang ebidensya ay nawasak. Matapos marinig ang balita, nakahinga ng maluwag si Prinsipe Yu, at lihim na nagalak sa kanyang puso, napakatalino pa rin ng kalbong ito. Ngunit si Jingzi ay halos sumabog sa galit, napakawalang ingat. Kalbo, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi alam ng kalbo kung sino si Jingzi. Bagamat hindi maliit ang kanyang opisyal na posisyon, sa teritoryo ng Roshow, gaano man kalaki ang opisyal na posisyon, ano? Hindi mo ba kailangang tingnan ng mga mata ni King Yu? At siya ay nagtatrabaho para kay Prinsipe Yu, kaya hindi siya natatakot sa kanya. Dadalhin ko na sana ang account book. Nang mapadaan ako sa woodshed, nakita kong nasusunog ang mga kahoy na panggatong, kaya gusto kong pumunta at ilagay ang mga kahoy na panggatong. Hindi ko inaasahan na nahulog ang account book sa apoy at nasunog ng ganito. Ayoko rin. Buti na lang sinunog ko yung account book. Hindi naman ito krimen. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Ang kalbong waiter ay hindi natatakot sa kumukulong tubig, kaya ibinuka niya ang kanyang mga kamay at walang ingat na sinabi. Dapat alam mo kung ano ang nasa account book. Nagtatanong ako sa iyo, at ito na ang huling beses na tatanungin kita. Makakaisip ka ng sagot sa akin. Sinulyapan ni Jingzi ang kalbong waiter at malamig na sinabi, sa account book na iyon, bukod kay Ju bilang karagdagan sa mga account ni Xianlo, naitala mo ba ang mga transaksyon sa kapangyarihan at kayamanan sa pagitan ng Shopkeeper Hu at ng iba pa? Sa ilang kadahilanan, ang kalbong waiter ay maaaring makakita ng nakakatakot na lamig sa mga mata ni Jingzi. Gayunpaman, hindi niya ito sasabihin. Kaya't nagpanggap siyang tanga at sinabi, ang account book na ito ay naglalaman lamang ng mga account ng Joxian Tower. Paano magkakaroon ng iba pa? President Jing, masyado ka bang nag-iisip? Governor Yu, hilahin siya pabalik at patayin. Halika. Oo, Presidente Jing. Sumang-ayon si Yuli, at pagkatapos ay direktang tumawag, bumalik ka at patayin siya. Saglit na natigilan ang opisyal, ngunit agad itong pumayag, at pagkatapos ay binuhat niya ang kalbong waiter at naglakad palabas. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.